Naku, mainit yung mga hearing dyan sa Quadcom. Oo, unang-una, yung tawag dito medyo skandalosong statement na yung war on drugs daw ni PRRD na Davao model ang ginawa dito sa buong Pilipinas. Ang tanong, nakasama ba yun sa bayan? Banat bay? Kaya nga natin siya binoto, di ba, dahil doon, para naman kayo mga ungas. Di ba, kaya nga natin binoto si Pangulong Duterte dahil gusto natin ilagay yung Davao model sa buong Pilipinas. Exactamente. Bakit ko nagre-reklamo? Ang dami niyong sinasabi dyan, ha? Kayo talaga gagalit sa inyo yung susunod natin, yung ating guest ngayon. Kasi itong guest natin na to, alam niya yung mga nangyayari noon nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Pero siyempre, ano muna tayo? Pag-usapan muna natin yan. Coach Oli, sa tingin mo ba, yung Davao model, kasi ang sinasabi nila, yung daw reward system. Kaya-kaya nilang patunayan yung reward system na yun, Coach Oli. Alam mo, Boss Dada, sa mata ng inggitero, lahat ng gagawin, mali. Ng kanilang kinaiinggitan. Lahat yun, bibigyan nila ng kulay. Mamasamain nila yon lahat. Bawat kilos noon, may pumunta sa kanan si PRRD, masama. Pumunta sa kaliwa, masama. Dumiretso, masama. Lahat ng gagawin ng Duterte ngayon, masama. Pero kung ako tatanungin, dapat na dapat. Kaya nga siya tinutulak ng tao dahil inggit na inggit yung ibang bayan at ibang syudad dito sa Pilipinas sa Davao. Kaya palagay ko, ang takot lang naman sa drug war, mga adik. Tama. Saka tingnan mo yung reward. Rereklamo sila, di ba, na may reward. Pero bakit nung binigyan ng reward na paghuli kay Pastor Kibuloy, tahimik sila. Hindi naman adik yung hinuhuli na yun. Di ba? Yun pa, inaakusa lang. Hindi pa po yun convicted, hindi pa guilty. Dito, ano ba pinupugsa dito? Yung mga kriminal, mga animal, mga demonyo, mga mamatay tao, di ba? Bakit kayo nagre-reklamo doon sa reward? Hindi, eto even if tinanggi naman ng administrasyon, especially si Senator Bongo, at kahit si Senator Bato, wala silang alam doon, pero gayon pa man, bakit kayo nagre-reklamo doon? Kung yun ang ikinabuti ng bayan natin Diba kaya nga tayo gumanda ang ating buhay. Yung resulta, ika nga, 2016 to 2022, talagang ang drugs noon, patago. Diba? As in, talagang tagun-tago. Ngayon, ano na? Binablog pa. Talamak na, binablog pa. Ang twist kasi, mga partner, suspect pa lang, pero parang may reward system na. So parang suspect pa lang, pag pinatay mo, may reward. Pero ayun nga, Master Judea, ang tanong, noong bang namumuno si PRD, maayos ba or naayos ba yung problema sa droga? Sa tingin mo lang bilang isang private citizen sa mga lugar ninyo? Iyon ang magandang tanong, Boss Dada, no? Ang tanong ay kung nakabuti ba yung ginawa ni President Duterte na war on drugs. Ang sasagot dyan ng taong bayan at nakikita naman natin mismo diyan sa mga ginagawang Kalye survey ng mga vloggers na nagpupunta kung saan palengke, ang nagustuhan nila yung war on drugs ni PRRD. Dahil noong mga panahon na yon, kahit anong oras ka umuwi sa inyong bahay, ay hindi ka kakabahan. Kasi nga, may batas na pinatutupad tungkol sa mga adictos. So now, yun nga tanong, di ba? Nakatulong ba sa bansa natin? Nagkaroon ba tayo ng kapayapaan sa Pilipinas? Ang sagot, oo. Dahil yun ang sinasabi ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya nga nagustuhan si Pangulong Duterte hanggang ngayon. Gusto nilang ibalik yung war on drugs dahil nakikita natin na dumadami na naman ang adikto sa kalsada. At ngayon eto walang biro. Marami na naman ako nakikita ngayon na nagsasalitang mag-isa sa kalsada, walang damit. So ibig sabihin, ay meron na namang nabibiktima, nasisiraan ng ulo dahil sa droga. Mga vlog ang galit sa drug war. Simple. Tama. Jay Guevara, ano naman ang iyong komento tungkol dyan sa sinasabi ni Garma dyan sa war on drugs model ni PRD? Alam nyo, tawa nga ako dun kasi yung nilabas, yung sinabi ni Garma is may
2016, tama, no? Eh, naging presidente si PRRD, June. So, nangangampanya pa lang siya nung time na yon. Hindi na. Election is Mayo. Mayo, yung So election. technically, kahit manalo ka ng Mayo, mayroon yan 31 days at least na. So, wala pa rin. Parang napakalabo pa rin. No? Malayo sa ano. Tsaka ito, yung mapunta tayo dun sa sinisita nila yung war on drug. Ano ba pipiliin nyo? Yung panahon ngayon na yung mga drug lord pinapalaya or mga drug lord ay parang mas pinapaboran, o yung panahon ni PRRD na mga drug lord ay tinutugis or nawawala dito sa ating lipunan? Eh napakaganda nung panahon ni PRRD. Kasi kaysa naman ngayon, yung mga drug lord pinapalaya nga eh. Bayani ang mga drug lord ngayon. Bida sa kamera. Di ba? Ang pinakatanong pa dito, bakit yung mga sinirang buhay at pamilya ng mga drug lord na yan, hindi nyo iniimbestigahan? Bakit bakit yung kapakanan lang ng mga adik yung iniimbestigahan nyo? Eh, paano yung sinirang buhay ng mga yan? Ba't hindi nyo imbestigahan? Tama. Tsaka ito ay nakakapagtaka lang dahil nakakatatlong hearing na itong si Garma. Una, pangalawa, iba yung sinasabi niya. Nung pangatlo, bakit biglang bumaliktad? Ano nangyari? Yun ang katanungan natin. Tsaka Master Judea, lahat ng kanyang sinasabi dito, dami niyang mga nini-name drop, pero lahat puro hearsay. Wala siyang matibay na ebidensya. Sinabi daw sa kanya. Meron pa siyang binitawang medyo nakakagulat yung nangyari sa Tanawan Mayor na yung inassassinate. Meron din siyang binitawan na pangalan doon na kung ako kasi, yung mga congressman, hindi ako papayag na basta ka na nagsasalita dito nang wala kang ebidensya. Kasi galing mismo sa kanyang bibig na chismis yung mga naririnig niya. Pero pinababayaan noong mga nasa Quadcom na sabihin niya yung chismis na yun. Kahit wala siyang ebidensya. Samantalang yung iba, Busdada, na nagsasabi ng totoo, ayaw nilang paniwalaan. Etong hearsay, bentang-benta sa kanila. Hindi. Iba talaga, baliktad na. Parang baliktad na nangyayari sa ating bansa ngayon. Nakakagulat pa dyan, pinapaniwalaan. Yun na nga. At syempre, sa lahat naman ng nakakaalam tungkol sa mga kaganapan noong panahon ni PRD, meron tayong guest ngayon. Lagi nating sinasabi ng Banateros ay nag-aantay lang tayo kung sino yung mga gustong mag-guest, marapang na mag-guest sa atin para tanungin natin ng mga sa mga tungkol sa mga importanteng issue sa bayan natin. At ngayon kasama natin via Zoom si Greco Bellica, nominee ng Bisaya Youth Party List. Magandang gabi, Sir Greco Bellica. Magandang gabi po sa 5 magigiting at matatapang ng Banateros, likod ng bayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Yes, Banat Bay. Magandang araw. Idol ko ito. Actually, Idol ko rin ito. Pogi na, matapang pa. Ano ko nga daw ito? Kambal ko daw ito. Parehas lang kayo may balbas, Banat Bay, ha? Hindi, maano natin ito. Itong si paring Greco, talagang kasama na natin to. Simula pa lang ng pangangampanya kay Pangulong Duterte. Kaya talagang alam ko ang puso nitong tao nito noon pa lang, simula pa lang. Ang gandang araw, sir. Kamusta na? Kapatid, magandang araw to my friend, really good friend, personal friend, Banat Bay. And congratulations sa success ng iyong programa. Subaybayan ko ang iyong karera at nandito ka na ngayon. Congratulations to what you're doing. I'm happy and I'm proud to be called your friend. Ay, salamat, sir. Pero umpisa natin sa iyo muna dahil nung nakaraan ay ikaw ay tumakbo ng senador, but this time you are running for or nominee ka ng isang party list, yung Bisaya Youth Party List. Actually, hindi ko alam na Bisaya ka pala. Well, actually, yung lolo ko is from Barotoc Nuevo, Iloilo, yung father ng father ko. And then dahil sa hirap ng buhay, pumunta ng Maynila, dito ho yumaman. Tapos, kaya ang tatay ko, naging Manila boy. Subalit, nakulong ang papa ko dahil nagloko, naging gangster, nag-rebelde, nakulong. So, and ended up, naging isang minister of the gospel pastor, nagbagong buhay, and then, ngayon, naging Christian statesman. So, yun na po ang kinalakihan ko. Pero may roots, bagamat lumaki, pinanganak ako sa Maynila,
ang akin pong roots ay mga Bisaya. So kabalo man ako mag-Ilonggo, kaya ito pong Bisaya roots ko. But then, ito pong Bisaya gyud kasi, when I was being asked to run for many positions, but then it was a party decision that I take the nomination of Bisaya gyud after they heard my advocacy. Sinusubaybayan na palala ako nung una pa. Tapos when the timing was assessed and yung preparation was assessed, ang partido suggested and voted that we take the party list candidacy para dun sa kongreso namin isulong yung mga advokasya nating tinutulak na noon pa para sa bayan, yung labanan ng droga, kriminalidad, korupsyon, terorismo, ang ibaba ang presyo ng bilihin, pagkain, national security, at ang Constitutional Convention ay tulak. So when all those aligned, in the last minute, we took the nomination. It was nominated kasi of Bisaya Youth. So now we're here to pursue our advocacies. Lalo yan, pinag-uusapan natin kina Quadcom. Maraming sumusobra sa ginagawa niyan. And in Congress, doon natin sila masasaway at makukumpronta if God allows that we win our seat in Congress. So masasabi ba natin na Sir Greco na isa sa mga dahilan ng inyong pagtakbo sa party list para talaga dito sa Kamara ay haharapin nyo yung mga umaabusong mga congressman natin dyan? Itatama po natin. Tatama natin yung mali regardless of who they are. Yung iba kasi nasa pwesto ka eh. Kasi katayuan at paninindigan ng banateros. Yung tama, purihin, pero yung mali, bigwasan or banatan, di ba? So yun ang mga exposés na kailangan gawin natin sa Kongreso dahil ang kapangyarihan mag-imbestiga does not bring with it the power to abuse authority, to abuse funds, sirain ng pangalan ng tao, diba, or panghimasukan ng mga investigasyon na dapat naman nasa korte, or especially gamiting political ang kapangyarihan ng Kongreso. Ang kapangyarihan po ng Kongreso dapat po ginagamit para sa tao. Paano pabubutihin, pa-improvein ang kabuhayan ng tao, poproteksyonan ang seguridad ng bayan, titigil ang korupsyon at red tape para lumakas ang ekonomiya. Yan po diyan dapat ginagamit ang kapangyarihan ng Kongreso, hindi sa politika. Ito pong ating Quadcom, puro politika eh. Pag tiningnan mo, puro politiko ang issues ng kanilang mga investigasyon. Imbis na yung issues ng, investigasyon ng korupsyon, intelligence, sabi nila, bakit yung sarili nilang pondo hindi nila ilabas para yun ang malaman natin dahil ang dami-daming issues ng pang-abuso ng pera sa Kongreso na hindi natin alam kung totoo at mali. Ba't hindi nila ilabas? Tapos namimili sila ng mga politiko. So, that in itself, nakikita mo na sumusobra ang politika sa investigasyon nila. So, itatama po natin yan. Okay. Sir Greco, no? At eto si Sir, ay nasubaybayan natin ito noong panahon pa ni Pangulong Duterte at nauna pa doon sa PACC. Talaga namang napakaganda nung kanyang mga ginawa doon sa kanyang ahensya na hinawakan. Anyway, Sir Greco, no? Dito sa Pilipinas, napakarami na po ng party list, no? At ang karamihan po dito ay mga wala namang silbi bagkus ay ginagawang gatasan itong ating gobyerno. So now, if ever given a chance na mabigyan po kayo ng pagkakataon na manalo bilang party list, ano po ang pagkakaiba ninyo doon sa ibang mga party list na naglipa na ngayon dito sa isinusulong niyo po na party list Bisaya Youth? Una-una sa Bisaya Youth, syempre ang itataas natin dito yung antas ng pamumuhay ng mga Bisaya. Kaya mahalaga po yun. Pangalawa, isusulong po natin dito yung pagpapalakas ng laban sa korupsyon, droga, krimen at terorismo.
palalakasin natin ang ekonomiya. We will create jobs. Government must create jobs. Wala akong problema sa ayuda, yung kaliwat ka ng ayuda. Ang problema ko yung ayuda na panghabang buhay. Ayaw ko nun. Dahil ayuda, limos po yan eh. Paminsan-minsan lang dapat yan, so pagkailangan. Pero ang gusto ko sa gobyerno, yung gumagawa ng trabaho, nagpapalakas ang ekonomiya, nagpapasok ng mga hanap buhay, and you can only do that by stopping, exposing corruption and red tape and changing systems para dumali ang pagpasok at paghahanap buhay sa bansa. Dahil kung gusto mo ng trabaho, kailangan mo ng negosyo. Kung gusto mo ng negosyo, kaya alisin mo ang korupsyon. So yan po ang pwede nyo asahan sa Bisaya. Good. Now when you sa BG part list, sa akin pinangungunahan. Ngayon, bantay at gabay din kasi yung BG na yan. It says a lot of things. Hindi lang Bisaya Good. Bilis gobyerno din yan. So we will really be talking about anti-corruption, anti-red tape, peace and order, national security. Pero most of all, sisimulan ko na sa magkano ba talaga yung pondo ng congressman na yan at kongreso para malaman na nating lahat. Pag nalaman ko yan, dahil nandyan ako, papakita ko po sa inyong lahat yan. Ganito pala laki ng sweldo ng mga congressman. Ito pala pumapasok na pondo dito sa opisinang to. Ang komisyon palilino, ganito. Saan yung gustong dalhin to? Yan. Ito mga paalis natin. Para everybody stays clean. It comes out clean, di ba? Tapos, imbis na nilalagay. Kasi alam mo, yan ang problema. Dahil kaya nga pinatanggal natin ang pork barrel noong 2013, hindi ba? Kasi nga, yung utak ng mga legislators at ng mga opisyal ng gobyerno, imbis na mapunta sa ano bang gagawin natin sa bansa, anong popondohan natin, anong proyekto natin. Ang iniisip na lang, anong pondo ang papasok sa opisina ko dahil doon na makukunan ko ng komisyon. So, expose natin lahat yan. Tapos sagutin natin lahat yan. And then, para magkaroon ng pagbabago. Bahala na kung magkagulo-gulo kami ron. Mamili na sila ng away na gusto nila. Suntukan, barilan, debate, okay lang sa akin yun. Nadal na akong mamatay. Pero ayoko lang na nagpapatuloy ng ganito ang ating kasi kawawa ang mga bata, kawawa ang ating bayan. Ulit-ulit ko na naisugal ang buhay ko. Na ito na ako ngayon. At hindi pa ako titigil para gawin yan sa mahal natin bayan. So, kaya po ako ay, kung ganyan din ang damdamin ng ating mga kababayan, dito po sa pagkakataong ito, sa party list, kahit maliit lang, party list lang po ito, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong isulong. And let's see what will happen. Pag nandun na tayo, malalaman na natin. Alam niyo mga Banateros, isa sa mga nagustuhan ko dito kay Sir Greco noon na yung pinaglaban niya yung pag-alis ng pork barrel, yung DAP, di ba? Tinawag na DAP yun eh. Naalala ko yun. Isa yun sa talagang ipinaglaban ni Sir Greco. Kung sakasakali kayo pala rin ho ba, kayo ho ba ay hindi gagamit yan? Kasi alam naman natin sa Kamara, marami nagsasabi niyan di ba? Yung ayaw nila, hindi sila papasok sa ganyan. Pero nung naandun na, na-realize nila, malaki pala pagka sumipsip kay Tamba, malaki ang makukuhang proyekto. Kayo ho ba maasahan ng taong bayan na hindi po kayo magiging isang asong ulol din doon sa Kamara? Ako, alam mo, yan ang hindi ko kayang gawin, Banat. Dahil ako po, yung una, pastor ako. Pangalawa, anak ako ng pastor. Pangatlo, siga ang tatay ko. Pang-apat. Ayun. Yun, nawala. Yung reputasyon na na-build ko throughout the year. At hindi ko kaya yung kahihiyan na yon na salubungin. At yung natatakot po ako sa Diyos. Kaya hindi ko po kung gagawin. Kaya nga gagawin ko unang-una ilalabas ko na kaagad, ito ang sweldo, o ito ang pondo, o ito raw ang komisyon. Ito yan. So alam na natin lahat. Come clean na tayo ng bahala na silang tumanggi kung anong tanggi ang gusto nila at bahala na kung anong laban ang mangyari after that. Pero I'd rather totoo lang, I'd rather lose my life than be humiliated na magnanakaw. Di bali na sabihin, siga ako, sira ang ulo ko, mayabang yan si Greco, wag na sabihin na magnanakaw ako. Dahil yun, hindi ko talaga, ayaw ko po talaga nun.
talagang na ayaw ko mapahiya. Yan ang ayaw ko sa buhay ko, ayaw ko mapahiya. Delikado yan. Kasi alam naman natin, mga banateros, na yung unang nagsiwalat ng mga kabulastugan dyan sa Congress, matatandaan ninyo, may mga bagman pang inilalabas. Itong si Congressman Arnie Tevez, yung mga bigayan dyan, nung una niyang in-expose yan, wala na siya, tinanggal siya kagad sa Congress. So talagang, good luck talaga. Coach Wally, meron kang dadagdag. Magandang gabi po. Nabasa ko lang dito yung galing pala sa magandang eskwelahan to si Shanbeda. BS BS Marketing Shanbeda. Anyway, maraming natutuwa doon sa mga narinig na binanggit nyo kanina patungkol dahil diretsuhin na natin. Hindi man lahat kontrolado ng mga tamba yung kamera. Diba? At yung narinig nila sa'yo, napakaganda yun. Alam ko magugustuhan at sa comment section nga nagugustuhan, no? Pero kung sakali, kasi maraming nangangako, ganyan pag-eleksyon, mangangako, tapos pag nahalal, hindi naman nagagawa. Ikaw ba ay handang mag-resign kung sakali na hindi mo matupad yung mga binabanggit mo? Ngayon pa lang, pumirmahan na tayo sa harap ng publiko. Kapag itong mga sinabi ko hindi ko ginawa, mag-resign ako kagad. Ayun. Dahil hindi ko kakayanin na tatawagin ako na sinungaling, na hindi ganyan, na magnanakaw. Hindi ganyan. So, lang ako anak lang ako ng pastor. Lumaki po ako, pastor na tatay ko. Nanay ko empleyado lang ng gobyerno. Nag-jeep lang kami noon. Puputulan pa kami ng kuryente. Lipat-lipat kami ng bahay. Pagkamat nakapag-aral ako ng magandang eskwelahan, pero iginapang lang po kami. And over the years, doon lang po kami umasenso. Lumaki yung ministeryo ng tatay ko. Napopromote ang nanay ko. Nakapagtrabaho kami. Doon lang po kami umasenso. So, ang puntos ko po dyan, hindi ko pinalaki na maghangad sa pera, kayamanan, kapangyarihan. If ever ang amin pong hinangad lang ako, ang hinangad ko lang noon, sabi ko, gusto ko rin maging siga gaya ng tatay ko dahil ang tatay ko siga. So, ibig sabihin yung karakter, ibig sabihin yung mapakita kung sino ka, tapang mat. May pagtanggol mo ang mga inaap. Kaya yun, naging ugali ko Hindi yung pagpapayaman. So, ako kontento na po ako sa buhay ko. Simple lang ngayon, pinagpala ako ng Diyos, ginawa pa akong ganito after over 20 years of public service. Suddenly, I became one of the youngest cabinet members of the Philippines. Ako pa nanguna ng anti-corruption campaign. The respect that I got is more than enough than wealth. Ayoko na maging mayaman, tapos ang tawag naman sa'yo, basura at saka magnanakaw. So ang puntos ko, maliit na pwesto lang po yan, congressman lang yan, pero hindi ka pa speaker. Pero I'm sure masisimulan natin ang pagbabago. Pagka meron nagsasalita, pag meron lumalaban, dahil pag tayo po nanalo, wala naman ako utang sa kanila Wala naman ako titingnan sa kanila. Ang nagpatakbo sa akin dito, taong bayan. Iba ang gusto kong takbuhin noon, pero itong nagpatakbo sa akin, mga taong bayan, dahil kailangan ng lalaban sa Kongreso Diba? Dahil andun ang pang-abuso, andun, hawak nila ang pera, hawak nila ang kapangyarihan, naabuso nila lahat, minamanipula na lahat, and nobody's talking about it. Diba? Lahat nakikisama sa kanila. Pero pag nakapasok tayo dyan, and at this point, after 2025, syempre, wala na, lame duck na si President Marcos. Syempre, yung mga politikong pulpul dyan, mag-iiba na rin ang political lining yan. Diba? Kaluwat kanan na rin yung mga yan. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ituwid na. O sige, tapos sa kalokohan nyo O iayos naman natin ang ating bansa para naman yung mga tao ang makinabang sa kayamanan, kapangyarihan, maibalik natin ang kalayaan ng tao dito sa bansa natin, dumami ang trabaho dahil the only way mo talaga mapataas ang ekonomiya, paparami ang trabaho at negosyo, talagang labanan mo ang korupsyon, ang red tape, alisin mo dahil yan lang magpapadami ng negosyo sa isang bansa. Number 83 na Pilipinas na investment destination. Ibig sabihin, wala na talaga
talagang 82 other countries before investors look at the Philippines. Dapat nasa 1, 2, 3, 4, 5. Nako, kung talaga lang nag-iisip yung mga yan, madali lang gawin yun eh. You just have to do it. Wala nang pandemic ngayon. If, kayang-kaya yun ang gawin. But hindi mo ginagawa dahil nauuna ang politika. No? So, but then, through Congress, at least po dito natin may susulong yung batas. Bakit ba kailangan laging ang pera hawak ng speaker, hawak nila? Ilagay niyo sa mga departamento yan. Pag-usapan natin na maayos yan. Huwag yun ang pinag-uusapan niyo, yung pondo sa opisina ninyo. Ilagay niyo yan para hindi nanghihingi sa politiko ng pera ang mga tao, whether ayuda, whether na pang-ospital. Doon sa ahensya ilagay yan. Hindi sa politiko dapat nangangamuhan. Lalong-lalo na sa speaker, hindi dapat. Maganda kahit sino sir. Speaker. Transparency, no? At nagustuhan ko yung binanggit nyo na kasi yung tapang pwedeng tapang-tapangan eh. Pero yung tapang na may kasamang pirma, maganda yan kasi saka, may kasahan tayo. Ito para sa kaalaman ng iba, ang dami pong kinasuhan ni PAC chairman nung panahon niya. Di ba? Ang dami niyong kinasuhan nung time na sa korupsyon. 200 mahigit. High ranking. Pero matanong ko, pati follow-up si question Secretary lang. Duque, para lang malaman ng lahat na nung panahon natin wala tayong sinino kalaban kakampi. Pati si Secretary Duque, nakasuhan po namin yan. Yun. Yung study naman about PI tsaka kung sakaling kayo mahahalal, PI tsaka mandatory drug test. Pati yung term extension. Ang atin po, Constitutional Convention. Ayoko ng People's Initiative dahil kulang yan. Tapos umangit na sa kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin na huli na yung kanilang fake na PI, di ba? Nanghihingi sila, nagbibigay sila ng ayuda, tapos pipirmahin nila. Iba pala ibig sabihin. So ayoko niyan. Pero we need to work and change our constitution para lumuwag ang hindi lang ekonomiya. Una, lumuwag ang ekonomiya. Pero pangalawa, yung mga sobra-sobra kapangyarihan ng gobyerno, ng presidente, ng kongreso na nakikita natin na abuso ngayon, maalis natin at maibalik natin sa tao. Okay? Like ko sinasabi, bakit ang ekonomiya hawak ng gobyerno? Lahat ng negosyo rito kailangan dadaan sa gobyerno, dadaan sa politiko, kaya may monopoly eh. Bakit hindi malaya? Sa Singapore, hindi naman ganun. You don't talk to a government official if you want to do business. In Hong Kong, it's not that way. In Netherlands, in Switzerland, in China, well, China kasi pala, communist country, pero niluwagan na rin nila. You don't talk to government officials when you do business. You talk to businessmen. Dito sa Pilipinas, you talk to government officials and politicians because lahat ng negosyo hawak nila. Dahil sa konstitusyon po yun, aalisin natin yung mga kapangyarihan na yun. Dahil yung kapangyarihan na yun, dapat nasa tao. Resources, lupa, ibibalik ko natin sa tao yan. Aalisin ko ang amilyar. Tapos yung mga public lands, bibigay po natin sa mga Pilipino yan. Dahil ang lupa sa tao naman talaga yan eh. Hindi naman sa gobyerno yan. Dahil paano naging sa gobyerno ng lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. So, Constitutional Convention po ang aking isusulong. Yan naman po isusulong ko noong una pa. Hindi po papasok dyan yung mga term extension nila dahil taong bayan po ang sasali sa Constitutional Convention, hindi po mga legislators. Secondly po, yung sa mandatory drug test, yung mga hahawak ng public office, dapat mandatory yun. Pero yung hindi, kasi may kalayaan tayo, hindi ba? So, pwede natin ganun. Pero kung hahawak ka ng public office, magpa-drug test ka. Dahil public office is a public trust. And you have to be accountable to people at all times, sabi po na sa Ligang Batas. Yun, maganda yun. Che Guevara, baka may additional ka. Yun, ko lang dito kay Sir Greco. Paano kaya, Sir, kung gawin din sa inyo yung ginawa kay Marcoleta na tinanggal sa mga komite? Ano pong gagawin nyo doon kung sakaling gawin mo sa inyo? Kalayaan po nila yun eh. Kapangyarihan po nila yun. Wala po ako magagawa kung gagawin nila. In fact, inaasahan ko na po ang gagawin nila yun. Pero hanggang doon lang po yun. Tatanggalin lang ako ng komite. Tanggalin nyo. Diba? Bakit? Magkano ba yung komite na yan? Kayo, magkano ba ang komite nyo dyan? Ba't kayo naandyan? Yung pinagagawa nyo sa Quadcom, magkano ba yan? Yun. Diba? Bakit kayo dati palakpakan kayo ng palakpakan. Sabi ni Senator Bong sa drug war eh. Ngayon, puro kayo kalaban ng, halos lahat kayo, kalaban ng drug war. Diba? Magkano ba yan? Diba? Number 2, si Garma. Inamin na niya na nung sa kwento niya,
may reward money daw. So tumatanggap siya. O ngayon, ba't ka ganyan? Magkano yan? Meron ba yan? Magkano yan? So sa madaling salita, Sir Greco, parang talagang pera-pera na lang ang labanan ngayon? Yan po yung sinasabi kong pang-aabuso na kailangan po nating tutukan. Dahil inaabusin nila yung hawak nilang pera, naabusin nila yung hawak nilang kapangyarihan. Ang tanong ko, bakit ba nasa speaker? Nasa kongreso dapat yan. Diba nasa speaker nga ba? Tingnan natin, hindi ko masagot dahil pare-pareho tayong wala dyan, di ba? Pero pag nandiyan tayo, makikita po natin. Pero yun po mga tanong ko, paano ko paniniwalaan si Kerwin Espinosa? Drug lord yun, sinungaling talaga yun. Takutin mo lang na papatayin mo yun, magkakanta na yun. Pag sasayaw nga kakanta yun, pag sinabi mo kumanta sumayaw ko, kundi papatayin kita Diba? Itong si Garma, inamin na niya na may reward money daw noon sa kwento niya. O ibig sabihin, nagpatanggap ka, umahanap pa ng reward, yan ngayon. Sino magsasabi na wala kang reward? Diba? Tama. Doesn't mean umiiyak ka, totoo na. Daming artista umiiyak, hindi man totoo. Tama. Lahat na ngayon umiiyak Si Mabilog, umiiyak. Si Kerwin, umiiyak. Ito, umiiyak. Hindi ba, meron din parang nasukol siya na yung isang opisyalis sa pagkorba, yung pinapatay daw. At ito yung sinasabing mastermind. So, hindi natin na alam kung saan pupunta yan. Sir Greco, ang tanong ko po isa, pang-ilan po ba kayo na kayo po ba ang first nominee, second nominee? Opo, ako ang first nominee na BG Party List. When this was offered to me, I was nominated as first nominee. Kaya ko po natanong, sir. Pasalamat din ako. Kaya ko po natanong kasi napakarami po mga party list ngayon na gumagamit ng mga sikat na muka para ikandidato yung party list pero hindi naman pala sila yung mga first nominee. Yung iba, mga third, fourth seat pa o fourth nominee pa sa kanilang mga party list. So, pambubudol kasi ang tingin ng taong bayan pagdating dyan Isang halimbawa natin yung one-rider party list na ginamit nila si Colonel Busita tapos hindi naman pala siya ang first nominee. Ganun ba? Hindi ko alam yun Basta ako... pero hindi yan ang sitwasyon natin ngayon. Ako, ito talaga masasabi ko. Noong 2016 talagang nilapitan ko to si Sir Greco. Talagang sinabi ko sa kanya, kami, grupo namin, ikakampanya namin siya. Ako ngayon, ito talagang diretsuhan. Sa party list, ito talaga ikakampanya ko. Kasi kilala ko ito si Sir Greco. Talaga ang kanyang integridad at paninindigan pagdating sa paglaban sa korupsyon ay matindi. Talagang malupit po ito si Sir Greco. Ako na magsasabi sa inyo, marami ho itong kwento na hindi niya na maaaring maikwento dito kasi ongoing yung mga cases, pero napakarami nitong kinasuhan kahit yung mga quote-unquote nagpapanggap na malapit kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Kasi noon siyang inatasan at pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte. Sige, pag may corrupt, talagang demanda mo. Siya ang pinagkatiwalaan. Yan ang laging bakit inabolish? Yun lang. Pero gusto ko yung narinig ko kay Sir, Gusto ko yung mga narinig ko. Kaya kung susuportahan natin, papirmahin na natin. Pag hindi natupad, pwede natin. Ako, sigurado ako. Pag hindi natupad dyan, ako mismo magre-resign sa Banateros. Ganyan ang tiwala ko dyan sa Sir Greco na. Hindi, wala akong biro ito. Kasi nakasama ho namin yan. As in sa lahat ng laban ni Pangulong Duterte, grabe ho ito lumaban. At si Pangulong Duterte talagang antiwala kay Sir Greco. Kakaiba. Pag si Sir Greco ang nagbigay ng papel, yari ka. Tama mali, di ba, Sir? Kabahan na kayo. Pag siya nagbigay ng papel kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, kumbinsido ito na walang hocus-pocus dito, walang palakasan kay Sir Greco, walang ganun kay Sir Greco Pero alam mo, Banat, ang isang gusto ko sa mga legitimate at mga solid na mga Duterte, yung Duterte supporters, at mga nasa gabinete ni PRD, humble. Kasi hindi naman sinasabi ni Sir, yung mga yan, sa ilang namin narinig. Kanina din, lagi niyang sinasabi na party list lang, pastor lang, government official lang. Napansin ko na very humble
si Kong Greco. Gusto ko pong ipaintindi kasi sa taong bayan na ang Kamara, yung mga congressman, napakalaki po ng kanilang ginagampanan sa gobyerno natin. Considering na sila po yung may power of the purse. Paintindi po, Sir Greco, sa taong bayan, yung importance po, kasi baka mamaya, niloloko-loko lang nila yung pagboto ng congressman sa mga distrito nila Kasi akala nila, 3 years lang yan, congressman lang yan. Paintindi sa taong bayan, sir. Ang isang representante ng distrito or congress, tawag po dyan yung mababang bahay or mababang kapulungan dahil mataas sa kapulungan yung Senado, pero yun po ang Kongreso. Yan po ang gumagawa ng Appropriations Act, mga batas at polisiya ng isang bansa. Yung Appropriations Act po, dun po china-channel ang lahat ng gastusin at proyekto at programa ng gobyerno na kailangan ng isang bansa, from national security to individual needs ng distrito at ng tao. Yung kanilang mga batas na ginagawa will spell the future of our nation. Ibig sabihin, pag palpak na batas, palpak na bansa. Pag maayos na batas, maayos sa ekonomiya, maayos ang buhay, giginawang buhay. So, ganyan po kahalaga ang pwestong yan. At ang pwestong yan po, dapat na mainihahalal nyo po dyan, yung mga tao na maglalagay ng mga batas at programa na kinakailangan ng tao. Like ngayon, ano kailangan ng tao? Trabaho, mababang presyo ng bilihin, security or seguridad, peace and order. Yan po ang kailangan ng tao, palakasin ng ekonomiya, yung mga batas na kailangan ng tao. So pag pumili ho kayo ng mga kandidato, isa pa, yung mga kandidatong hindi korap at hindi makikiisa sa mga sistemang korap, dahil corruption po ang nagpapahirap sa bansa. Dahil yung pera na dapat at kayamanan o pag-asenso na dapat dumarating sa bansa o sa atin, pag may korupsyon, nawawala po lahat yun. So, pag bumoto kayo ng kongresista, piliin nyo yung hindi korap. Pangalawa, yung marunong sa pamamahala, may takot sa Diyos, may konsensya, maganda ang mga sinasabi at maganda ang mga pinatunayan. Tapos abangan po ninyo. Specific tayo. Kunyari, ngayon, ang uso ngayon, bigayan ng ayuda kailangan ng tao yan. Ang advice ko po, kunin ninyo. Pero pag kinuha nyo kay congressman nyo yan, alamin nyo din at isipin nyo din, dapat alam nyo na hindi kanila yan. Yan po ay pera ng taong bayan, pera nyo po yan. So okay yan, kunin nyo yan. Pangalawa, wala ho kayong utang na loob sa kanila. Dahil yan, trabaho ho nila talaga, kaya nyo sila inilagay dyan para magbigay ng mga programa na para sa inyo. At yung kapangyarihan na nagkakaroon sila ng posisyon na nakapagbigay sa inyo ay galing din sa inyo. So sila ang may utang sa inyo. Pangatlo po, ang isipin ninyo, sige lang, Congressman, alam nyo, maraming salamat sa ayuda. Pero pwede ba sa susunod, trabaho naman? Trabaho naman na ibigay nyo sa amin para umasenso kami. Bakit po hinihingi ko yung trabaho? Dahil yung trabaho ko, gobyerno lang ang may kayang gumawa niyan. Dahil pag gusto mo ng trabaho, ang kailangan gawin ng gobyerno, itigil ang korupsyon at red tape. Alisin ang red tape. Pag inalis mo ang korupsyon, inalis mo red tape, papasok ko ang mga bilyong-bilyong dolyar ng negosyo all over the world. Pati yung mga local industries dito, mamumuhunan ulit yan. Pagka nagkaroon ng maraming negosyo, maraming trabaho. So aasenso ang Pilipino. Kaya trabaho po ang hingin nyo. Dahil para maibigay nila yan, aalisin nila ang korupsyon, sisiruhin nila ang red tape. Yan po ang kailangan natin. Pang-apat, pag binigay yan kayo ng pera, tandaan nyo, babawiin yan. So isipin nyo, saan ang galing, saan babawiin yan? So bigyan kayo ng 5,000. Magkano kinuha mo? 1 bilyon, 2 bilyon, 10 bilyon, binigyan mo ako ng 5,000. Ayaw ko yan. Pero kukunin ko ngayon yan. Dahil kailangan ko ng pera, tsaka pera naman taong bayan yan. Pangalawa, magagalit ka pa. Pero yung boto, isipan nyo po yun.
Ang iboto niyo po, yung mga sinabi ko kanina, may takot sa Diyos, gumagawa na tama, ayaw sa korupsyon, at may mga pinatunayan. Yun po. Sir Greco, meron po tayong tanong mula sa isa nating taga-subaybay sa YouTube. Sabi niya, pakitanong naman po kung meron po ba kayong nominee na isang contractor or may construction firm. Salamat. Wala po. Ang aming mga nominees are mga sundalo at mga pastor. Yun po ang aming mga nominees. Second nominee ko po is si General Carlos Kita, na dating Deputy Director General ng Anti-Red Tape Authority at retired one-star General ng Philippine Army. Tapos ako po ay isang pastor. At iba ko po mga kasamahan dito ay mga pastor at mga sundalo din po. Tsaka sa tingin ko, hindi nakakayanin. May naghaharin ng contractor dun eh. Meron na? Oo. Para kilala ko. Ewan ko. Pwede ba yun? Tanong nyo aspirado ko, kilalang kilala ni Sir Greco yun. Kilala niyo yun, sir? Umamin po ang umamin na contractor sila na congressman ay 60. 60? Wala Dami. po 70, 60. Yung sila mismo Pero siguro mga 95% doon, kung hindi man sila, kanila, or associated sa kanila yung contractor nila. Nako. Dati talaga yung mga Pilipino, boto lang ng boto eh. Pero ngayon, dahil sa mga nakikita natin mga ganitong tanong, nakikita natin na yung mga botante natin unti-unti na rin tumatalino. Alam na nila kung paano nagkukurakong itong mga itong mga politiko. At syempre, salamat sa mga kapatid kong banateros kasi isa talaga kayo sa mga nag-e-expose ng mga kabulastugan dyan. Kaya tumatalino pati mga botante natin. Yan. Tuloy ako? Dapat kayo maging congressman kayong 5 Kaya pag nanalo tayo, umupo kayo sa board namin para doon yung banatan ng banatan nilalabas natin sa kongreso. Hindi, alam niyo Sir Greco, tatakbo talaga kaming party list. Nung nalaman kong tatakbo ka, sabi ko mga kampanya na lang ako para sa'yo. Atras na lang kami kasi... Salamat kapatid. Hindi, kasi talaga ako sayang ito eh. Walang biro ito. Unang nalaman ko na talagang nabudol, nung unang-unang tinanggal yung departamento mo. Doon talaga ako sabi ko, pambihira. Ito yung nagpe-perform ng matino nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun pa ang tinanggal. Anti-corruption, pambihira naman. Kung bakit. Di ba? Kasi kung nandiyan si... Ibabalik po natin yan, Kabay, Brother Bay, doon at palalakasin natin yung opisinang yan. Kasi isa yan sa hinihiling sa atin ng mga local governments ngayon. Ibalik daw ang PACC dahil nakita nila yung tulong noon sa kanila niyan na nung meron yan, tsaka matinding anti-corruption campaign, talagang yung mga maraming natalong corrupt na opisyal, maraming korupsyon ang napigilan. Hindi na zero lahat pero napigilan. Yung malaking bagay na pipigilan dahil hindi gaya ngayon, walang natatakutan. Kita mo yung t-shirt na yan, yung polong yan. Yan pa rin yung suot ko ngayon, Yan pa rin yan. Si Sir J, merong Sir Greco, may tanong lang ako sa inyo kasi kadalasan nakikita ko sa mga project ng mga congressman, may mga logo nila sa mga, kung hindi pangalan, apelido. Pati party list. Sa mga party list, may mga logo po. Ano po ba yun? Tama ho ba yun na kapag may katulad yan, may pinagawang tulay, ang pangalan, bridge, tapos apelido, pangalan ng kandidato. Tama ho ba yung ganun, Sir Greco? Well, hindi. Dahil pera ng taong bayan yan. Kaso lang, politicians being politicians, hindi nila mapigilan ang sarili na. Pero mali po yun dahil those are tax money. Hindi ho nila dapat yan. Dapat po pagbawal natin yan. Huwag nilang pinapangalanan. Kung sila nag-donate noon, di sa kanila kung pera nila. Hindi naman Trabaho nila yun Diba? So, hindi ho kanila yun. Sir, anong masasabi ninyo dito? Ito, medyo personal ito dahil alam ko kakilala nyo ito. Isa sa mga congressman, kayo, pastor, ang father nyo, bishop, di ba po? Pero may isang bishop din na nandun sa kamara na grabe ang yaman, ika nga, ng kanyang pamumuhay. Ano masasabi nyo dito? Well, parang kilala ko yung bispong yan. Well, we belong to the same district. And
ayoko magsalita kasi na masama dahil personal ko yung kilala, pero kami naman puro kami lingkod ng Diyos at lingkod ng bayan. Saharap kami lahat sa Panginoon. At kung kami ay nagkamali, dapat kami magsisi. So I will ask God to bring out the truth and punish whoever he should punish. Sir, isa pa, ito pa ang pinakamatinding tanong. Kailan tayo magra-ride? Nagra-ride kasi siya napapanood kayo sa Rider Facebook, din ito si Sir eh. Kailan pa tayo magra-ride? Napurnada na yung mga ride natin Tama nga, magyaya ka nga ulit, Banat. Tama yan. Yan ang napakasayang gawin natin. Bilang rider, bilang rider, ano ba sa tingin nyo nakikita nyong problema? Alam ko, medyo hindi natin masyado napapag-usapan to, pero pagdating sa trapiko, alam naman natin ang laking nauubos sa ekonomiya ng Pilipinas ng traffic sa atin. At bilang rider, anong sa tingin ninyong kulang? Well, definitely kulang dito yung safety ng mga riders, yung welfare nila. Number 2, kulang talaga kalsada. At siksikan dito masyado. Parang lahat, grabe na talaga siksikan dito talaga sa Metro Manila. That's why we really have to expand and build more roads, build more bridges, and lanes para mas safe ang daanan ang kalsada for riders. Dahil, alam niyo ba kahit yung malalaki nating motor, mabangga mo lang ng isang maliit na kotse yan, balentong po talaga yan. So we need to provide roads and lanes. Hindi lang lanes pero talagang roads na magiging safe ang mag-ride. We really need just have to expand the roads and build more bridges. We can do that if we can just really, stop corruption. Dahil ito mo asar na nga ako doon sa distrito namin, sabi mong Bishop, pinubungkal na naman yung kalsada ngayos Alam, bira. Ano na naman ang ibig sabihin nito? So, masipag yung Bishop na yun imbis na magbungkal lang ayos sa kalsada para gawin ulit, di gumawa na sana tayo ng bagong kalsada, bagong tulay. Pero pagka-komisyon ng pinag-uusapan, yan talaga ang yayari. So, hindi ko alam, di ba? Doon sa kamera ko, marami tayong matututunan dyan. Nakaka-excite pala itong makita natin doon si Sir Greco na, Kasi maraming mga tutulunggis na mga congressman ngayon Okay. Promise ko, Banatero, so pakita ko sa inyo. Sweldo ko, pondo pumasok sa opisina ko, at magkano ang mga sinasabing komisyon ng Kongreso at saan malamang. Siyempre, kanya-kanya naman lagay yan Marami yung allergic dyan. Marami yung allergic dyan sa pagpapakita po sa transparency ngayon. Kaya lagay ko, Facebook Live. Pero sir, ang tanong ganito, paano kung sinita kayo? Sabihan kayo ni Speaker, uy, wag mo naman ganyanin yan. Gusto mo bang i-ethics ka namin? Just in case lang, gaganunin ka. Papayag ka ba na mapigilan ka? Papapigil ka ba, sir? Ako, alam mo, sino man nakasita sa akin, bro, kung mali, di mali, pero kung tama, di ba? Ayan. Ito naman ang totoo di ba? So, tsaka kung congressman ako karapatan ko to kalayaan ko to, sahod ko to, opisina ko to Correct. Di gawin niyo yung gusto niyo sa opisina niyo, doon tayo magdebate sa say that in public. Tell me that in public. Yun. Tell me in public that I'm wrong. Ayun. So anyway, sir. Ang sabi ho sa saligang batas, a public office is a public trust. All government officials and employees must at all times hold themselves accountable to the people. They must live modest lives. Yan po sinabi sa kanila, pinaraphrase ko na. Yan, by coming up clean, kaya dapat nagkakaproblema tayo sa Quadcom. Dahil yung mga nag-iimbestiga, sila yung dapat imbestigahan Turo sila ng daliri, confidential funds, corrupt ka. Sila mismo ang dami nagtuturo sa kanila na nangungumisyon ka, di ba? Ang laki ng perang binigay sa inyo. Ngayon, kung totoo yun or hindi natin alam. Wala naman nag-iimbestiga sa kanila Sino ba makapag-imbestiga sa kanila? Sila rin lang. Pero it's common knowledge, di ba? Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero sinasabi ko, these are questions lingering in everybody's mind.
tayo, hanggang dito lang tayo, hanggang duda. Pero pag congressman tayo, di ba, alam natin ang totoo. O di sabihin nyo na lang na hindi totoo sinasabi ko. Pag mali ako, di titigil ako. Pero pag tama ako, di tigil nyo. Yun. Anyway, sir, no? Napakaganda po ng inyong mga sinabi at yung mga katangian ninyo, yun po ang kinakailangan natin sa mga oras na ito dito na naglilingkod dito sa ating bayan, no? At kanina po naikwento nyo, napagkwentuhan natin na marami pong mga kongresista ang kontraktor ng gobyerno. Alam naman po natin na pag may kumukontra sa majority ng Kamara ngayon, ay talagang pinagtutulungan po nila. So ngayon, diretsong tanong, handa na po ba kayo na banggain ang mga buhaya sa Kongreso? Oo, kapatid. Handa na tayo dyan. Pero, kailangan manalo muna tayo. Yun. Yan ang una munang problema. Pag after nating manalo, ayan ang haharapin natin. Iyon. Oo. Maganda. Sige. Meron ba kayong tanong? Maraming salamat po. Sir Greco, final na lang po, message po ninyo sa mga botante natin ngayong darating na 2025 elections. Unang-una, salamat Banateros, especially to my good friend Ambay sa inyong suporta. Ang haba nitong oras na binigay niyo sa akin, salamat ng marami. Hindi ko ito makakalimutan at asahan ninyo na yung ating mga pinag-usapan dito atin pong itutuloy gagawin hanggang sa tayo mamatay. Or may pasa natin ang ating mga adikain nito sa ating mga anak. Sa ating pong mga kababayan, kung kayo po ay sawa na sa droga, sawa na sa korupsyon, sawa na sa takot, ito po ang pagkakataon natin sa 2025, baguhin ang lahat ng yan. Lahat ng pagsasawa nyo na yan ay tapusin na natin sa paglalagay ng mga tamang kandidato sa gobyerno, mula ho senador hanggang mga konsehal. Ako po bilang inyong nominee at representative ng BG Party List, asahan po ninyo na kung ano ang tama, yun po ang aking gagawin. At bubuksan ko po ang aking sarili sa inyo. Ayan na sila Banat at ang Banateros. Bubuksan ko ang aking sarili sa inyong mga suwestyon, rekomendasyon, sa inyong mga gusto. Bato nyo po sa akin ngayon pa lang kung ano mga issues ninyo, ayaw nyo sa gobyerno at ano po ang gusto ninyo kung tayo ay mananalo. At yan po ay ating isusulong, kasabay na ng ating mga isusulong na panukala. Asahan niyo po na ang BG Party List ang magiging bantay at inyong gabay sa pamahalaan. Babantayan natin ang korupsyon, ang red tape, aalisin natin ang mga illegal, droga, mga sindikato dyan, aalisin natin yan dyan at i-expose natin ang mga karumal-dumal na corruption po dyan at magiging bilang naman po lingkod ng Diyos ay magiging gabay naman po tayo sa pamahalaan sa tamang gawain at ng mga panukala at masistema na nasa saayon sa banal na kasulatan para magbigay ng kaunlaran at kapayapaan sa ating bansa. At ang mga alisin natin mga pang-abuso na ginagawa ng gobyerno, isusulong natin ng Constitutional Convention para yung kapangyarihan ng gobyerno mang-abuso sa mga kalayaan natin ng tao, ng individual at sa ating mga ari-arian, buhay at kalayaan ay mawala sa kanila at maibalik natin sa tao. So sa tulong po ng Diyos at sa alalay ng Diyos at grasya ng Diyos, ito po ay ating pagsusumikapan at I am holding myself accountable and open to you. So maraming salamat po. Ako po si Greco Belica, ang first nominee ng BG Party List. Maraming salamat po, Greco Belica, nominee ng BG Bisaya Youth Party List. Magandang gabi po. Salamat. Thank you. Salamat mga kapatid. Nahiya akong tatanong ko sana kung magpapa-only rice din siya. Gusto ko yun sa party list. Ibang klase. Pero talaga yan, ako, sabi ko sa inyo, I'm willing to put my name pagdating kay Greco Belica. Wala akong masabi dyan. Talagang, ko yan, saludo ko dyan. Hindi yan bumitaw kay Pangulong Duterte. Kasi na
nakasama namin lahat ng binatikos yan, ha? Ng vlogger ng mga luka-luka. Binatikos yan. Walang biro. As in, binanatan at dinurog yan. Kasi nga, masunurin niya kay Pangulong Duterte. Kung kasi may binintang, merong binibintang na kesyo, hindi daw niya dinimanda. Hindi naman niya maintindihan na wala sa ilalim, may jurisdiction lang yung PACC. May level lang, may salary grade lang yung hanggang dun lang siya pwede. Hindi siya aabot sa secretary. Although, sinuggest niya na kasuhan nga si secretary. Ngayon ko lang nalaman yun, Duque. Pero gayon pa man, grabe ho yan. Grabe ho talaga yan si Greco. Kaya nanginayo nga ako nung nung tumakbo siyang party list. Sabi ko, pang senador ito eh. Pang senador itong tao na ito. Kaya lang, ngayon ko lang naisip na pagtanto, tama. Ang gera ngayon, nasa Kamara. Wala sa Senado. Kaya tama siya dyan sa, kailangan siyang maging ilaw dyan sa Kamara. Ang dami ng demonyo dyan. Yan, tama yan. Kasi May bishop pa nga ang pangalan ng isa. Meron. Pastor itong si Greco Bellica,